Kamusta? Awakening Live, Awakening Wednesdays. Jennifer Leclerc, nagpapasalamat akong kasama ka para matuto ng panalangin. Anyaya kitang sumali sa amin sa awakeningprayerhubs.com. Kung nasa third world na bansa ka, maaaring may sponsorship kami para sa iyo. Nasa 120 bansa na kami ngayon sa oras ng pagre-record na ito at patuloy pa kaming lumalago. Hindi magtatagal, kailangan na nating subukang abutin ang bawat lungsod sa buong mundo. Maaari kang maging bahagi nito? Pumunta sa awakeninghouseofprayer.com new at alamin pa ang tungkol sa aming ginagawa. Ngayon, titingnan natin mula sa aking aklat muli ang The Intercessor's Devotional. Magtuturo ako, hindi lang magbabasa, kundi magtuturo. Iniimbitahan kitang kumuha ng kopya ng The Intercessor's Devotional sa aking website or sa Amazon. Pagpapalain ka nito. Manalangin ako. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ako na ikaw ay mabuti, walang katulad mo, Jesus. Ikaw ay kamangha-mangha, kahanga-hanga, makapangyarihan at banal. Ikaw ang lahat sa amin, pangunahing tagapamagitan. Panginoon, bigyan mo ako ng kakayahang magsalita, bigyan mo ang iyong mga tao ng taingang makakarinig, matang makakakita, at pusong makakaunawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pag-usapan ang pag-deconstruct ng mga pagkiling sa panalangin. Alam mo, sinasabi sa Roma 2 versikulo 11 na walang kinikilingan ng Diyos. Sabi sa King James, ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagtatangi sa tao. Mag-ingat bantayan ang pagkiling sa panalangin dahil maaaring maapektuhan ang sagot. Ayaw nating magdasal ng panalangin parang kulam o manalangin na labas sa kalooban ng Diyos. Ayaw nating ipanalangin ang gusto lang natin at hindi ang gusto niya. Gusto nating manalangin ng walang pagkiling, ng walang pagtatangi. Huwag mong tigilan ang pagdarasal para sa isang tao dahil lang ayaw mo sa kanya. Iyon ay pagkiling sa panalangin. Hindi mo sila ipinagdarasal dahil pakinggan mo, mas gusto ko ang vanilla ice cream kaysa sa chocolate. Mas gusto ko ang dark chocolate kaysa sa white chocolate. Mas gusto ko ang Adidas kaysa sa Nike. Mas gusto ko ang filet mignon kaysa sa escargot. Meron akong mga pagkiling pero hindi naapektuhan ng mga iyon ang aking pananalangin para sa iba. Sabi ko, hindi naapektuhan ng mga pagkiling na iyon ang aking pananalangin para sa iba. Teknikal na mga pagkiling ang mga iyon, pero hindi sila nakakasamang mga pagkiling. Nakita mo na may mga pagkiling na personal sa iyo kapag mga personal mong gusto at ayaw, pero may mga nakakasamang pagkiling din. Alam mo, may ibang mga pagkiling na talagang maaaring makaapekto sa iyong buhay panalangin. Uulitin ko, hindi lahat ng pagkiling ay masama. Karamihan sa personal na pagkiling ay hindi naman masama. Sinasabi sa kasulatan na igalang at bigyang halaga ang isa't isa. Kaya kahit ang personal mong pagkiling ay maaaring makasarili minsan. Halimbawa, kung gusto mo, ako ay night owl at mas produktibo ako sa ganoong paraan, iyon ay personal na pagkiling. Kung ang pagkiling mo ay gusto mong matulog na 66 degrees ang temperatura sa bahay, tulad ko, ayos lang iyon basta sang-ayon din ang lahat ng tao sa bahay. Pero may mga pagkiling na masama at may mga pagkiling na talagang maaaring makaapekto sa iyong panalangin ng pamamagitan sa hindi makadiyos na paraan. Kaya ang pagkiling ay isang partikular na hilig, uso, pagkahilig, damdamin o opinyon. Babasahin ko ulit ito para sa inyong lahat ngayon. Muli. Ang pagkiling ay isang partikular na hilig, uso, pagkahilig, damdamin o personal na opinyon. Pakinggan mo. Lalo na kung ito ay paunang nabuo o hindi pinag-isipan, pakinggan mo, hindi makatwirang mapanirang damdamin o opinyon tungkol sa isang grupong panlipunan, tulad ng madalas nating naririnig o nababasa. Ito ay isang pagkiling at makikita natin iyan sa dictionary.com. Ipinapakita ng mga pag-aaral na karamihan sa mga pagkiling ay hindi natin namamalayan. Ang ating utak ay nakaprogram upang makahanap at tumugon sa pamilyar na pattern. Ngunit minsan nagiging stereotype ito. Sinabi ko na maaari itong maging stereotype. Ngayon, may ilang stereotype na may dahilan kung bakit naging stereotype. Tama ba? Ngunit maraming stereotype ang hindi makatarungan. Ito ay parang paglalagay ng lahat sa iisang kategorya, tulad ng may mga tao na tinatawag ang mga nagsasalita ng iba't ibang wika bilang demonyo, tama ba? Masama raw ang panalangin sa ibang wika. Ngayon, ang ginagawa mo ay nilalagay mo sa iisang kategorya ang isang malaking bahagi ng katawan ni Kristo bilang demonyo. Yan ay hindi magandang stereotype. Hindi iyon totoo, tama ba? Kaya alam mo, nakuha mo na talaga iyon. Ang bias ay hindi mo namamalayan. Marahil natutunan mo ito sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Halimbawa, rasismo. Ang rasismo ay itinuturo.
Ang rasismo ay itinuturo, hindi ito likas sa atin. Itinuturo ang rasismo, tama ba? Hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na maging rasista, kaya hindi ako naging rasista pero may mga kaibigan akong rasista. Hindi sila nagtagal na naging kaibigan ko, pero ito ang punto. Hindi mo agad napapansin ang bias mo dahil kung oo, itatakwil mo ito. Hindi mo ito nakikita bilang masama. Hindi mo ito nakikita bilang mali. Nakikita mo ito bilang kagustuhan lang. Ang bias mo ay parang ganito. Pakinggan mo parang letsugas na naiipit sa ngipin mo na hindi mo nakikita, pero nakikita ng iba. Kaya nakakatakot isipin na maaring ako o ikaw ay nagdarasal, umiiyak sa Diyos, namamagitan, ngunit may kinikilingan at hindi natin namamalayan. Nakakatakot na isipin iyon. Nakakatakot isipin iyon. Ang pangunahing problema rito, ito ang problema. Baka sabihin mo, ano ngayon? Ang pagkiling ay nagpapalabo sa iyong pananaw. Pinapalabo nito ang iyong pagtingin, nagdarasal ka gamit ang isang salang hindi galing sa Diyos, nagdarasal ka gamit ang isang lente na hindi naman ipinapagamit sa iyo ng Diyos. Kaya, ang mga pagkiling na ito ay nagpapalabo sa ating pananaw, at kung hindi tayo mulat sa ating mga pagkiling, namamagitan tayo batay sa sarili nating pananaw imbes na sa pananaw ng Diyos. Naintindihan mo na ba ngayon? Ang gusto natin ay ang pananaw ng Diyos. Gusto nating manalangin na may propetikong pananaw. Gusto nating manalangin mula sa pananaw na nakabatay sa salita. Gusto nating manalangin mula sa puso ng Diyos, tama ba? Gusto nating ipanalangin ang kanyang kalooban, hindi ang sarili nating kalooban. Gusto nating manalangin, alam mo, sinasabi sa kasulatan, ang aking mga pag-iisip ay mas mataas kaysa sa inyong mga pag-iisip. Sabi ng Diyos, mas mataas ang aking pag-iisip at daan. Gusto nating manalangin sa kanyang pag-iisip, hindi sa atin. Gusto nating manalangin ayon sa kanyang paraan, hindi ayon sa iniisip nating dapat mangyari, hindi ayon sa paraan na gusto natin. Naranasan mo na bang sabihin sa kaibigan mo, kung ako yan, di ko gagawin ng ganyan? Sino ang nagtalaga sa iyo bilang hukom? Maaaring di mo gagawin ng ganoon at maaaring mali ang paraan nila, pero minsan, mas mabuti manahimik kaysa magsalita. Minsan mabuti pang ipagdasal natin ang taong iyon. Iba mensahe yan. Pakinggan mo, sinabi ni Jesus na tayo ay may pananagutan. Nakakatakot isipin, nakakatakot na talata. May pananagutan tayo sa bawat salitang walang kabuluhan na ating binibigkas. Kaya hindi mo ba iniisip na may pananagutan din tayo kung may kinikilingan tayong panalangin o tumatanggi tayong ipagdasal ang iba dahil sa ating mga pagkiling? Hindi ko sila gusto, hindi ko sila ipagdarasal. May issue si sister kung sino pero hindi naman niya ako kinausap. Kaya hindi ko siya Mali yon at siguradong sasang-ayon ka sa akin kapag narinig mo yan. Sasabihin mo, oo nga, mali yan. Pero ikaw, minsan nagagawa mo rin ng di mo namamalayan. Ganon ka automatiko. Nasa ilalim ng kamalayan mo, di mo namamalayan. Mahal kita. Kailangan nating harapin ang ating pagkiling parang siga. Mga pagkiling ay gustong maging mas malakas ang boses kaysa sa boses ng Diyos. Kaya ang Diyos ay hindi nagkikiling sa kahit ano maliban sa katotohanan. Ang pagkiling niya ay katotohanan. Kung maaari mo itong tawaging ganoon. Santiago ano sa noon? Undo, mga kapatid, huwag ninyong pagsamahin ang pananampalataya kay Hesus Kristo na ating Panginoon ng kaluwalhatian sa pagkiling. Kita mo, hindi natin desisyon kung sino ang ipagdarasal natin. Ibig kong sabihin, may malaya tayong kalooban. Pwede tayong manalangin para kanino man natin gusto. Pero kung gusto nating maging epektibong tagapamagitan, hindi natin desisyon kung sino ang ipagdasal o paano tayo mananalangin. Kailangan nating sundin ang pamumuno ng banal na espiritu sa pamamagitan. Kaya hinihiling ko na manalangin tayo at hilingin sa Diyos na ilantad ang ugat ng ating pagkiling. Tandaan, sumali kayo sa amin sa awakeningprayerhubs.com. Napakagandang pagkakataon ito para mapasama sa isang komunidad at pagsasanay. Nasa iba't ibang panig kami ng mundo at nais ka naming makasama sa aming pamilya ng panalangin. Lumalalim tayo sa buwan ng pagsasanay at kung gusto ninyong makita ang isang buong video ng mga patotoo mula sa aming kilusan, mga buhay ng tao na nabago dahil sa pagsali, pumunta lang sa awakeningprayerhubs.com hero. Amen? Kaya Ama, sa pangalan ni Jesus Panginoon, ayaw naming magkaroon ng may kinikilingang pamamagitan o paboran ang ilang issue o tao dahil sa sarili naming mga pagkiling. Panginoon, gabayan mo po kami at ipakita ang aming mga pagkiling upang kami ay magsisi. Panginoon, alisin mo sa amin ang mga pagkiling na nagpaparumi sa aming pamamagitan. Panginoon, nais naming maging kalugod-lugod sa iyo sa lahat ng aming ginagawa. Tulungan mo po kaming matukoy at mapagtagumpayan ang mga pagkiling na maaaring humadlang sa aming panalangin at huwag hayaang maging pabaya kami.
Salamat Panginoon sa iyong paggabay at pagbago ng aming isipan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ikwento mo ito sa iba tungkol sa panalangin ito sa Awakening Prayer Hubs app, kaibigan. Mahal ko kayo, naway magtagumpay ka ngayon. Ang mundo ay nasa krisis at ang mga palatandaan ng panahon ay lalong bumibilis. Nasa isang mahalagang sandali tayo sa kasaysayan at alam ng kaaway na maikli ang kanyang panahon. Ngunit 2007, ginising ako ng Diyos pasado hating gabi at nangusap siya sa aking puso tungkol sa ikatlong dakilang paggising. Ngayon, mas malapit tayo kaysa dati. Kaya tinatawagan ko ang milyong tagapamagitan na may puso para sa muling pagkabuhay na sumama sa akin sa panawagan sa langit. Tinatawagan ko ang mga natitirang mandirigmang panalangin magtipon sa pagkakaisa upang itaboy ang kadilimang sumasalakay sa mga simbahan, pamilya at bansa. Nagngangalit ang kaaway. Nagsisimula na ang dakilang pagtalikod, ngunit laging tumutugon ang Diyos sa nagkakaisang panalangin at pag-aayuno. Sumama ka sa amin sa Awakening Prayer Hubs. Sama-sama nating mababago ang takbo ng kasaysayan. awakeningprayerhubs.com. Sumali sa kilusan